So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Skygo Malolos branch para sa update natin. At ngayong araw na to, nakita natin itong bagong-bagong motorcycle ng Monarch. Ito yung Monarch Ace 150. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor. Tara, samahan nyo ako. Walk around na natin to. Ayos na ayos yan. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong. Magkano nga ba ang motorcycle na to? Ito ay nagkakahalaga ng 127,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available po sila sa installment. Ilalagay ko dyan yung down payment and yung terms nila. O ilang months ang available nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para doon sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So okay na mga basdo, ngayon 2026. Okay, bagong taon, bagong motor para dito sa may Monarch Ace 150. Available po na isang unit dito sa Skygo Malolos branch. Pero dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto para ma-assist ko kayo pagdating sa Skygo branch or Skygo Motorcycle and Monarch. So alam niyo naman na agent tayo ng Skygo. Pero ayun na nga, dun sa lahat ng mga gustong kumuha, pwede nyo akong kontakin and pwede nyo kontakin din yung Skygo Malolos. Pero syempre, para makatulong kayo sa akin, kontakin nyo ako at i-assist ko kayo pagdating sa mga motorcycle ni Skygo at ni Monarch. So mabibigyan ko kayo agad and then mapaprocess natin agad yan in one day para ma-CI agad kayo. So ayun na nga, isa sa mga nagustuhan natin dito, ito tayo sa gitna, isa sa mga nagustuhan natin dito, yung headlight nito, kakaiba yung headlight niya. Pero alam niyo naman, at alam ko na nasa isip nyo ay kamukha siya ng NMAX. So, yun talaga yung pinaka-inspiration ng motorcycle na to. So, ayan, alam niyo naman, halos karamihan sa mga motorcycle brand may ganitong model. Pero iba rin talaga si Monarch, no? Pagdating sa quality, pagdating sa premium bikes, no? Na nilalabas nila pagdating dito sa maxi scooter, hindi rin magpapatalo itong Ace 150 na to. Kasi nga naka-liquid cooled na tayo rito. Okay, naka-radiator na tayo dyan. And meron tayo rito na headlight is naka-LED halos lahat ng LED halos lahat ng kanyang mga lights. Yan, panel gauge, naka-digital panel na rin tayo rito. Sa mga switches niya, hindi talaga magpapatalo din. Sumasabay din yung quality niya. Meron tayong keyless na rin. Okay, naka-keyless na rin to. Yung seat niya, dito rin binubuksan. Yung fuel. Okay, yung fuel, yung seat. Ayan. Okay, so napaka-smooth lang din niya. And meron din tayo rito USB charging port at malalim yung ating side pocket. Kabilaan naman yan, may side pocket din tayo rito. At yung ating compartment, maluwag din. Pero hanggang dito lang yung ating open ng upuan. So sana rito is mas maluwag pa siya, no, para hindi nakakaabala. Okay? So, yun lang yung comment natin dito. And
alam niyo naman, sakyan natin. Sa 5 to na kagaya ko. Okay, so ang kagandahan nga rin pala rito, bago natin sakyan, meron din pala tong idling stop, on and off ng idling stop or in stop and start system. Meron din siyang ganun. Panis, boy. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Upuan natin. So, sa upuan, sobrang lambot. Napansin agad natin na sobrang lambot ng upuan na ito hanggang dito sa OBR. Tapos makapal yung kanyang foam. So, meron din pala tayo extension ng paa. Ayan, hanggang dyan. Ganito yung itsura natin. Okay. So, yan. Yung legroom natin dito, sobrang lawak pa. Ngayon, pwede pa tayo maglagay dito ng gamit natin. Okay. So, upuan natin. So, tingkayad. Siyempre, tingkayad tayo rito pero manageable yan. Kaya natin i-manage yung motor. Magaan. Okay, magaan para sa atin pag naitatayo na natin yan. Okay, check natin yung shock sa harap. Okay, dahil nagre-rate tayo ng shock, ang rate natin dito ay nasa 8/10. Okay, ganun siya ka-smooth. Okay, sa likod, ang rate natin dito nasa 7/10. So, yun yung rate natin. Pero turning radius, sobrang lawak ng turning radius na to. Ayan. Diba? Ganyan yung itsura niya. So, nandito nga pala yung ano niya, susi. No? May secret key rin nga pala to. Ayan. May pinupush siya rito. Pinupush siya rito tapos mahihila nyo rin yan. Ayan. Ito yung pinaka-secret key or emergency key kung tawagin. Hindi siya secret key kasi nga malalaman mo naman talaga. So, yun. Para dun sa lahat ng mga gustong kumuha nito, okay, paalala ko lang din ulit sa inyo. Remind ko lang, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto para ma-assist ko kayo sa mga motorcycle ni Skygo and Monarch. Okay? So, para at least ma-process natin yung application nyo agad-agad. Okay? So, ayan. So, tingin nyo sulit nga ba ang presyo nito ngayon 2026? Comment nyo yan. So, dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section ano ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to para at least maging aware din yung iba na gustong bumili ng ganitong motor. Diba? So, makatulong kayo. And, yun. Para dun sa mga naghahanap ng ganito, no, at least ako, naghahanap din ako nito na pwede nating i-share sa inyo. At least dito sa may Malolos, meron tayong nakita isang unit. Actually, 2 unit na pala to. Nandun sa kabila yung isa, tapos ito naka-display dito sa harap. So, ayun, sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap nito. Ayos na ayos yan. So, yun mga best, nakita na nga natin dito yung Monarch Ace 150. Ito yung inspiration or inspired by NMAX. Okay. So, kakaiba rin yung headlight na ito. So, ikutan natin para at least dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. And nakita nyo yung kabuuan ng motorcycle. Walk around na natin. So, meron tayo rito sa harap na windshield. Medyo mataas yung kanyang windshield dito. Tapos kulay black naman yan. And may mga bolts tayo rito. Then, tingnan natin, baka malay natin is magkaroon din sila ng adjustable. And kasi merong mga gusto talaga na mas mataas pa or mas mababa. At least, di ba, nasa sa inyo yan kung ano yung mas trip nyo. So, meron pa yung kulay gray dito, matte finish, matte black nga pala itong motorcycle. So, kulay black pa lang din yung nilalabas ni Monarch pagdating sa Ace 150. Meron tayong headlight na LED, high and low na rin yan. Daytime running light, meron tayo ritong LED rin. Meron din dito sa baba. Tapos meron tayong eto parang nguso or naging bibig yung itsura niya. Gandang-ganda ako sa emblem ng Monarch. Napaka-premium nung datingan niya. Signal light niya nandito sa baba, LED rin yan. Meron tayo ritong telescopic fork, bulky or malapad yung kanyang fender dito sa harap. Ayan. So pagdating naman dito sa tires natin sa harap is 110/70/13, naka tubeless na rin tayo rito at B-rubber yung kanyang tires. So maganda na rin yung kanyang tires. Okay, so hindi ka na tinipid dito ni Monarch, alam nyo naman yan, B-rubber din yan. Okay, so naka single disc brake tayo rito. Ito speedometer sensor, baka malito kayo, hindi po siya ABS. Okay, and meron tayong dual path caliper. Naka ano tayo rito, naka combi brake na rin tayo rito. Ayan, so nalalaman natin dito dahil sa caliper niya. So ayan, may 150 na decals, minimalist lang, wala halos
decals dito, meron lang tayo ditong Monarch Ace 150. Yan lang yung pinaka decals na. So yung extension ng paa, meron tayong padding din dyan. So nandito nga pala yung coolant. So tatanggalin to pag magpapalit tayo ng coolant. Foot pegs natin, ganyan ang itsura nya. So metal din naman yan. Sumasabay lang yung design dito, nakatago siya. Tapos meron tayong mga maliliit na details dito. So pagdating sa panel gauge, meron tayong fully digital select and set, meron tayo dito. And then may Monarch din dito na emblem. Ang ganda rin, oh, di ba? Ang ganda rin yung itsura niya. Tapos ganyan ang datingin niya, naka-upright position tayo rito. Ganda rin ng design para dito, lalo sa switches niya. Meron tayong on and off ng kanyang idling stop or stop and start system, on and off ng kanyang headlight. Ayan, so electric starter. Yung grip natin dito makapit, throttle mababaw, sobrang babaw. Lever natin maganda rin yung design, medyo manipis lang to and smooth naman. Okay, so dito naman sa side meron din tayong flasher. Yung ating lever same lang din ng design, grip natin makapit, hazard switch, high and low, signal light and busina. Ayan, so pagdating sa baba meron tayong keyless and then fuel and seat. Okay, yung seat niya mabilis din siyang ma-open and then yung fuel. Ayan, okay, so malaki din yung fuel tank capacity na ito. Meron tayo yung USB charging port dito, malalim yung ating side pocket. Ito pala yung ano, yung remote. Ayan, okay. Tapos meron siyang susi dito. Tingin ko merong secret pa dito na sa ilalim para ma-open. Ito may secret key siya dito. Ayan, tingin ko yun yung purpose niya. Tapos sa side naman malalim din to, medyo hindi siya ganong kaluwagan. Dito maluwag talaga. Ayan, so fuel tank, andyan yung ating upuan. Sobrang lambot ng upuan nito, sobrang lambot talaga. Ang sarap nito sa long ride, diba? Yan, sobrang lambot kahit dito. Tapos makapal din siya yung ating seat. Okay, ito naman yung ating compartment. Ayan, maluwag din naman dito. May open natin siya kung ano yung tsura na ito. Ayan, so open nyo lang yan, push nyo lang yan, tapos may ma-open na siya. Dito naman yung ating battery. Ayan, medyo ano lang, concern ko lang is hanggang 45 degrees lang siya na-open, hindi siya yung buo. Okay, paalala ko lang din naman. And then yung ating grab bar, napakalapad na itong, laki din, oh. Okay, so metal din naman yan. So sa ibaba meron tayong radiator cover. Dito na rin yung ating radiator. Tapos naka dual shock tayo rito. And adjustable ba to? Hindi ko sure kung adjustable siya, pero parang adjustable pala siya. Dito, ayan, oh, adjust siya, napipihit naman siya. So yan yung adjust nya. So meron tayo ritong tire hugger, parang may carbon fiber finish din. And yung tambucho, ayan, maganda rin yung tambucho nya, taba din. And then meron tayong cover na plastic din naman yan. Ating taillight, kakaiba yung taillight natin dito. Ganda ng design, no? Di ba? Ito yung pinaka taillight nya. Ito yung daytime running light na rito. Ang ganda rin. So gusto ko rin malaman dito kung ano ba yung ilaw nya. Siguro sa mga susunod na vlog natin pag may nag pull out na ito. So ayan, bumili kayo para makakita natin. So meron tayo ritong plate light, yung ating signal light is LED rin yan. Ganda rin, no? Medyo flexible, pero ingat tayo rito, baka masagi sa mga parking. Okay, ayan. So medyo mahal din kasi mga ganyan. Reflector and then lagayan ng plate. Meron tayong reflector din dito. Malapad yung ating fender dito sa likod. Ayan, panggilid natin malaki din talaga. May Monarch na naka-engrave dito. Tapos meron tayong side stand kill switch dyan. So ayan, yan yung kabuuan ng ating Monarch Ace 150. Para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0. So ayun, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Available po sila dito sa may Skygo Malolos branch. Okay, so ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Ayos yan. So ayun na mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.